Okay. So, purihin ng Panginoon na nasa session 9 na tayo ng ating discipleship course dito sa pinag-aaralan natin na ang pinaka-title nating inilagay is The Master's Plan. So ang title ng lesson natin ngayon is Reproducing Disciple, Fulfilling the Great Commission. So bago tayo mag-start, manalangin muna tayo. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon, Lord, na pag-aaralan muli namin, Lord, ang concept ng discipleship na kinumand mo, Lord, sa mga alagad mo noong una, Lord, sa Matthew na gagawin na nila, O Lord, para may palaganap ang magandang balita sa buong mundo. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na ito na kahit sa online platform, maaari kaming mag-aral, maaari kaming mag-usap-usap kaugnay ng mga salita mo. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord. I-bless mo ang kahit yung mga nanonood lang sa video, Lord. We pray, Lord, na gamitin mo ang lesson ito, ang session na ito, Lord, na magbigay sa bawat isa sa amin ng kaunawaan ng iyong plano, Lord, sa sangkatawan. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, the reproducing disciple, fulfilling the Great Commission. So, ayan, ang goal natin ngayon dito sa course natin or dito sa subject natin is ang maunawaan ang yung pangunahing layunin ng discipleship na yung reproduction, yung pagpaparami ng disciple. So, hindi lang pagpaparami ng disciple, kundi pagpaparami ng disciple na magdi-disciple rin. So, yan yung role ng bawat isa sa atin sa Great Commission. So, ayan, nung nakaraan, pinag-aralan natin yung regarding sa obedience. So, yung previous session natin, pinag-aralan natin itong the core curriculum, the essential content of discipleship. Anong nakapaloob dito sa discipleship na sinasabi ng Panginoon? So, natutunan natin na ang pinaka-point ng discipleship is learning obedience sa lahat ng command ng ating Panginoon. So, natuklasan natin dito yung dangerous gap, yung pagkakaroon ng gap ng yung dumadami ang kaalaman at dumadami ang kaalaman kaso hindi naman ino-obey. So, may gap minsan ang mga Kristiyano na ganon dito lang sa head knowledge pero hindi nagma-manifest sa ating mga pang-araw-araw na aksyon. So natutunan natin yung 5 step na proseso ng pag-usad mula sa pakikinig tungo sa pag-obey. So, 'yun, nakita natin na yung pagmamahal ng Panginoon ay napapatunayan. Napapatunayan natin yung pagmamahal natin sa Panginoon hindi sa pamamagitan ng ating mga nararamdaman, hindi sa feelings, kundi na i-demonstrate natin ang pagmamahal natin sa Panginoon sa pamamagitan ng ating obedience. And ayan, na-discuss rin natin yung parable ng Panginoon regarding yung building your life upon the rock. Yung parable ng Panginoon na yung nagpatayo ng bahay sa ibabaw ng buhangin at ibabaw ng bato. So, yung isa is nakatayo siya sa salita ng Panginoon and ino-obey niya, samantalang yung isa nakikinig rin sa salita ng Panginoon pero hindi niya ino-obey. So sa parable na yon, kita natin na pareho yung taong yun, dinaanan ng sakuna, dinaanan ng bagyo, pero nakita natin na yung nag-o-obey, siya yung nakaka-withstand sa mga bagay-bagay na yon. So sinagot natin sa session noong nakaraan yung tanong na ano yung dapat, ano yung previous natin, what are the disciples supposed to learn and do? Ano yung dapat na natututunan at ginagawa ng mga disciple? Ngayon, sa pag-aaral naman natin ngayon, sa session natin ngayon, sasagutin natin yung katanungan na ano yung final goal ng pag-aaral at pag-obey? Bakit natin pinag-aaralan ang mga katuruan ng Panginoon at bakit natin ino-obey ito?
So ito yung ito naman yung itatarget ng ating session ngayon. So kung nasa session 9 na tayo, gusto kong i-browse muna kung nasaan na yung biyahe natin. Naka-session 8 naka 8 sessions na tayo. Napag-aralan natin yung the radical call. So the master's heart, yung puso ng Panginoon. So and then yung foundational shift, the lifeline of abiding, yung pananatili sa kanya, yung transformation engine of the Holy Spirit. So yung Holy Spirit ang nagtra-transform sa atin, and then the crucible of suffering, na may mga pinagdadaanan tayo para mahubog tayo. And then yung pampito is the greenhouse of community, the importance of the church, the community of believers sa ating paglago. And then yung session 8 nung last meeting, na pag-aralan natin yung curriculum of obedience. So ayan, yan yung mga nagtalakay na natin, nadaanan natin. So parang ang kwan dito comprehensive yung picture ng journey natin sa discipleship. So pero hindi tayo nag-e-end dito. Uusad tayo. And sa alang-alang natin ito, sa alang-alang natin. Yung isang halaman, hindi lang nagpapalago ng dahon yan. Hindi lang nagpapalago ng dahon. So, ang halaman na malago ang dahon, magandang tingnan. So, pero hindi yun yung purpose ng halaman. Masasabi natin na malusog ang isang halaman kapag namumunga ito. May parable si Jesus dito Yung may tanim na higos, at yung higos, ang lago naman niya. Ang lago, ang laki, ang lago. Kaso walang bunga. At sa parable na yon, yung kwentong yon na ginawa yung kwentong yon, isinumpa ng Panginoon yung halaman na yon. So, ang purpose ng isang halaman ay para mamunga. It produce seeds and nagmumultiply yan. So, yung halaman na lumalago, tumatangkat, talagang lumalaki, and then talagang nagiging berde, pero hindi naman siya nagpo-produce ng seeds para sa dead end yun, mamamatay rin yun. So ayan, ang purpose ng halaman is to multiply. So may hahalin tulad rin natin dyan ang pagiging disciple, yung spiritual na tayuan natin. So hindi lang tayo natututo, hindi lang tayo lumalago sa kaalaman, at hindi lang tayo nag-o-obey. Ang isang pinakalayunin natin makapag-reproduce rin tayo sana ng kauri natin. Yung mga bagong mananampalatayan na natututo, lumalago, nag-o-obey, at magre-reproduce rin. Ganon yung picture na pinapahiwatig ng imagery na ito. So, kaya ang purpose ng discipleship hindi lang sa kaligtasan natin. Yan yung mali ng Kristyanismo minsan. Ang end ng kaligtasan natin yung sarili natin. Hindi, ang end ng kaligtasan natin is yung transformation ng buong mundo. Kaya may mandate ang Panginoon ni go into all the world and make disciples. Binabago, trina-transform ng Panginoon ang buong mundo, one life at a time. So ayan, kaya uusad tayo mula dito. And pupunta tayo mula sa formation, pupunta tayo sa mission. So pag-uusapan natin yung the reproducing disciple. So ayan, yung disciple na nagfulfill sa Great Commission sa pamamagitan ng pagdi-disciple rin ng mas marami pang disciples. Okay? So ayan, may reflection tayo rito. May reflection question na tayo dito. Sabi dito. So, before this session, how did you view the Great Commission? Anong pananaw natin sa Great Commission? Ang pananaw ba natin dito sa Great Commission, yung pagbabahagi ng magandang balita mandate lang para sa mga missionaries? So, may pananaw tayo siguro na ganun noon. Sa mga pastor lang yan. Sa mga missionaries lang yan. Pero nakikita natin dito, sa direksyon ng pinag-uusapan natin na hindi, personal calling ito. Lahat sana ng disciple ay
nagpipreach ng magandang balita, ibinabahagi yung magandang balita. Dahil yun yung purpose kung bakit tayo niligtas ng Panginoon, para gawin niya tayong kasangkapan sa pagbabago ng mundong ito. So tayo ang nagbabahagi, tayo ang nagdi-disciple, sa pamamagitan natin rin ay nahuubog ng Panginoon ang ibang buhay. Okay? So, usad tayo sa pag-uusapan natin yung pinaka-core concept nito, yung Great Commission bilang pinaka-climax ng discipleship. So, kung mag-e-end tayo sa session sana nung last meeting, parang ang purpose lang naligtas ka, lumago ka, dumami ang kaalaman mo, nag-obey ka, nable-bless ka, nag-end doon sa'yo. Pero hindi nag-e-end doon yung concept ng discipleship. Uusad yan at tutungo siya sa Great Commission. So, itong Great Commission, hindi ito mungkahi para sa mga, sabihin na nating super Christians. Yung mga seryoso, ang tawag natin sa old religion natin sa Catholicism, yung mga deboto. Hindi lang para sa mga deboto ang Great Commission. Hindi ito optional na programa ng missions committee ng ating mga churches. Actually, ito yung huling habilin ng muling nabuhay na hari natin. So, ito ay mandate na ibinibigay sa bawat isa. Kaya sa atin sa Tribal Gospel Mission, ang pinaka-slogan natin is putting Christ's last command first. Ang pag-prioritize natin sa huling habilin ng Panginoon. At yung huling habilin ng Panginoon, makikita natin diyan sa Matthew 28 verse 18. Sabi dito, then Jesus came to them and said, all authority in heaven and earth has been given to me. Go into all the world and make disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teach them to obey everything I have commanded you, and I will be with you to the ends of age. Yan yung huling habilin ng Panginoon. So, bago binanggit ng Panginoon yung command na yan, in-establish niya muna yung sino siya. Sino ba siya para mag-mandate sa atin? Yan yung nasa verse 18, yung ditong verse natin sa taas dito. Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. He became Lord. Every knee shall bow, every tongue confess that He is Lord. So nagsisimula yung mandate niya sa kung sino siya. Ibinigay niya yung credential niya pagkatapos niyang mag-resurrect. Napakahalaga nito. Kasi yung mission ay hindi nagsisimula sa ating effort. Yung Great Commission ay hindi dahil sa ating strategy, hindi dahil sa ating sigasig. Nagsisimula ito, meron yung Great Commission dahil habilin yan ng ating hari. Nag-uugat yan sa authority niya. Okay? So, yan yung core concept ng Great Commission. So, anong key insight dito? So, hindi tayo nagpapatupad or hindi natin ginagawa ang Great Commission. Hindi tayo humahayo na nagmumula sa sarili nating, hindi in the name of Tribal Gospel Mission, hindi in the name of our church, hindi sa sarili nating kakayahan. Hindi, nagla-launch tayo, humahayo tayo bilang mga ambassadors or kinatawan ng hari ng Sansinukob. So, ayan, kaya yan yung Great Commission, yung pagmimisyon natin, yung pagbabahagi natin ng magandang balita sa ibang tao, act of obedience yan. So, teach them to obey everything I have commanded you, and this going and make disciples is an command of the Lord. So, act of obedience and act of worship yan. So, pag nagbabahagi tayo ng magandang balita, nagtuturo tayo, nagdi-disciple tayo sa iba, pag-obey yan and at the same time, pagsamba. So, hindi lang, marami kasi yung iba na nagpipreach ng gospel na recruitment drive. So, parang ang nangyari, nagpaparami lang kasi sila ng membership. Hindi ganon. Hindi ganon. Ang pinakaugat dito is obedience natin and worship natin. Yon. So, ayan. Application. Kaya pag nakakaramdam tayo ng inadequacy para sa mission, tandaan lang natin ito. So, hindi nakasalalay ito sa authority natin. Nakasalalay ito sa authority niya. So, humahayo tayo in His name
in His power and under His command. So mandate sa atin yan, ating mga mananampalataya. Okay? So, ayan, yung una kanina, dito sa core concept, ang unang, balikan ko rito, ang itong yung una is nakabatay ito sa authority for the mission. So punta tayo dito sa pangalawa. So nakabatay ito sa command itself. So ayan, the authority for the mission, pag i-breakdown natin yung verses, makikita natin yung authority of the mission. Now, titingnan natin yung command itself. Dito sabi dito, Matthew 28:19 to 28. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. So ito yung central command. So pag-aaralan natin yung Greek word kung saan yung pinaka-verb nito, yung therefore go, itong make disciples and make disciples, itong part na ito, make disciples of all nations. Pag titingnan natin yan, ang Greek word na nagamit yan is mateteusate. So, ito yung central na command ng Panginoon. So, go. Anong gagawin natin sa go? We baptize them. Ano kayang concept itong baptizing? Bakit? Ano to yung paglublob lang sa tubig? Pag uugatin natin ang pinaka-konsepto ng water baptism, ang pinaka-konsepto niya mula pa sa Old Testament yan is ceremonial cleansing. Ceremonial cleansing. So, yung baptizing is parang hinuhugasan natin sila sa tingnan mo, baptizing is continuous tense. So, continuous tense. Baptizing is like, may binanggit rin kasi si Jesus na the water of the word. So while we baptize them, while we teach them, nahuhugasan sila. Ceremonial cleansing, nalilinis tayo sa pamamagitan ng mga salita ng Panginoon. So, ayan. So core command, napakalinaw ng core command, make disciples. So go and make disciples. Anong gagawin natin sa make disciples? Sa mga disciples na ito? Baptize natin sila. So by the water of the word, we are cleansing them. So of course, literally, we baptize them with water. And at the same time, ilublob natin. Ang baptizo kasi is immerse, ibabad natin, marinate natin sila sa salita ng Panginoon. And from that, di ba, pag naglalaba tayo ng mga damit, kahit marumi yan, pag binabad mo yan, kunting kuskus lang, ayos na. So, ayan, we baptize them, immerse natin sila sa mga salita ng Panginoon and teach them to obey. So, sa mga salita ng Panginoon na kung saan sila naka-immerse, i-teach natin, ituturuan natin sila na mag-obey sila. Okay? So, ayan, yan yung pinaka-command itself. Now, yung pangatlo, ano yung scope ng mission? Ano yung saklaw ng mission na binutukoy ng last command ng Panginoon? Ito, make disciples of all nations. All nations. Ito sinasabi ko sa mga kapwa ko pastor dito, mga younger generation. Yung slogan natin is putting Christ's last command first. At yung verse na yon, yung last command ng Panginoon is go into all the world. Literal yan. Literal na, go into all the world. Kasi minsan, dahil ang tribal gospel mission ay nag-ugat tayo, lumaki tayo, lumago tayo dito sa mga rural areas, may concept yung iba sa atin na pangbaryo lang kami. Dito lang kami. Hindi, literal yung mandate sa atin. So, ayan let's think of that literally. I think Pastora Joby, si Kuya Francis, you were given the opportunity to go to Taiwan. That's going into all the world. Kami, nagbukas rin yung sa amin. Ilan kami na pabalik-balik ng Hong Kong. I was able to go to Korea also. But this is literal. Ang discipleship, I don't know kung saan ang naaabot nitong technology natin. Through technology, we can make disciple of all nations also.
So yung Greek word na ethne, kaya yung tribal gospel mission nag-ugat dyan sa ethne. All people group. So hindi lang mga tribo. Ang alam kasi, yung understanding kasi natin sa tribo, tribal, yung mga minority. Hindi, ethnic group yan. For example, ethnic ng Ilocano, ethnic ng Ifugao, ethnic ng Pilipino, kabuuan, etniko ng Amerikano, Red Americans, Indians. So lahat ng people group, yan yung target ng making disciples. So, ayan. So, kaya yung pangalan nating Tribal Gospel Mission, hindi lang pang minority. Dito nahango yan, pangalan na tribal. From the concept of ethne. Every tribe, yun yung sinasabi niya. Every people group. So, all people group. So, ayan. So, hindi lang sa geographical na naaabot natin, kundi kahit sa kultura, sa yung wika, and ethnic rich. Pupunta ka sa Book of Revelation, yung picture ng dulo ng kwento ng redemption is makikita mo doon yung prophecy, yung nakita ni John na there are so many people na from every tribe, every people, every tongue, sabi doon eh. So may iba't ibang lahi doon. So the gospel is for every tribe, every people group, lahat ng wika, lahat ng bansa. So ayan, key insight. Ang mission field natin is hindi lang sa neighborhood natin. So I don't know kay Brother Anjo kung magkakaroon siya ng opportunity later to go and work in other countries. And you bring this concept of discipleship wherever you are. Yung mga kapatid natin sa Hong Kong, they are OFWs in Hong Kong and they bring the gospel in Hong Kong. Hindi naman malayan ng mga pamilyang pinagtatrabahuan nila, Kristiyano na yung anak nila. Kasi naituturo, nadidisciple nila yan sa pag-aalaga nila. So, ayan, nadala-dala natin yung gospel wherever we are na saan man tayo mapadpad sa mundong ito. So, kaya nga sinasabi ko, itong mission na pinag-uusapan natin, hindi lang kasi para sa missionaries yan. Hindi lang yan para sa mga pastors. Hindi lang yan para sa mga deboto or tawag natin super Christians. This is a mandate for all of us. So ang mission field natin, hindi lang yung neighborhood natin, it's the world. So pero, siyempre, yung mission natin nagsisimula sa neighborhood natin kung saan yung naaabot natin sa ngayon. So hindi natin alam kung hanggang saan ang abot natin pagdating ng panahon. So, hindi mo kailangang mamili kung local ba ang ministry mo or global. You are in both, saan ka man mapadpad. Okay? So, ayan. Yung kanina is the scope of the mission. So, natalakay natin ito. The authority of the mission, una. Natalakay natin yung pangalawa, the command itself, the command regarding the mission. And then pangatlo, the scope of the mission. Now, yung pangapat, the promise of the mission. Ano yung promise of the mission? Matthew 28 verse 20b, sabi, and surely, I am with you always to the very end of the age. Pag ginagawa pala natin itong Great Commission, pag nag-uubay tayo rito, binabahagi natin, magiging yung pangako ng Panginoon na He will be always with us. Magiging evident siya sa buhay natin. So, ayan. Hindi book-ended na pangako yan. Yung authority niya sa simula, sasama pa yung presence niya. Meron na nga yung authority niya, meron pa yung presence niya. Kaya nga, pag ginagawa natin, nag-obey tayo dito, sabi doon is, signs, wonders, and miracles will follow us. Kasi kung saan natutungo ang Panginoon, may mga himalang nangyayari. Kung saan siya natutungo, may mga bagay-bagay na support. So, kaya kung titingnan natin yung buhay ng mga apostol, kahit yung buhay nila nagmanifest ng mga signs, wonders, and miracles. So, hindi tayo nag-iisa. Pag nag-o-obey tayo dito, sinasamahan tayo ng Panginoon. We don't go alone. So, the one who sent us is actually going with us. Insight, key insight, yung presence ng Panginoon, hindi siya conditional sa ating success. So, hindi niya sinabi na sasamahan ko kayo kung effective kayo. Hindi. Ang pangako niya is, will be with us as we obey in every attempt. Kahit
Failure yan. Kahit ibinahagi mo, binasted ka nila. Ibinahagi mo, tinanggihan nila or hindi ka pinansin, ni-reject ka nila. No, in every attempt, every failure, every hakbang ng pag-obey natin, kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang ating Panginoon, ang Panginoong Jesus. Okay? Reflection question. How does knowing that you go with Christ's authority and presence change your view of sharing your faith or investing in others? May pagbabago ba sa pananaw natin? Kasi minsan, sinasaalang-alang natin na tayo-tayo lang. Pero makikita natin in the reality of the text na iprinamis niya, yung authority goes with us and His presence goes also with us. So, mag-reflect rin kayo rito. Masisend yung notes ninyo. Pwede kayong magsulat yan ng reflections ninyo. Punta tayo sa pangatlong agad. Para hindi tayo magtatagal. So, ayan, yung pathway, titingnan naman natin yung pathway ng discipleship. Paano mag-reproduce? Paano mag-disciple? So, ayan, kasi hindi mystery ito, hindi mysterious event. May proseso ito na dinemonstrate na ng Panginoon, iminodel na niya nung pumunta siya dito sa lupa 2,000 years ago. And pwede tayong magbase doon. So, titingnan natin yung ilang patterns ng Panginoon. Stage 1, come and see, evangelism and invitation. Nagsisimula, yung tinuturo ko sinasabi ko sa mga student ko ng homiletics, yung students of preaching. Dapat aware ka kung ano yung message mo. If nagpe-preach ka, ano yung preaching mo? So, dalawa yan, sabi ko. It's either evangelism mode yung preaching mo or discipleship mode. Dapat aware ka. Pag ang kausap mo ay hindi pa mananampalataya, ibig sabihin nasa set up ka ng evangelism. So yung frame of thought mo sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, ka-communicate mo ay hindi pa mananampalataya. So evangelism, you are sharing the good news. Now, kung mananampalataya naman na ang kausap mo, wala kasi evangelism. Kasi ligtas na yan eh. Nasa mode ka ng discipleship. So ituturo mo na ngayon yung mga nilalaman ng mga kung sino ang Panginoon, ano yung mga kagustuhan niya, mga ganon. So, yung unang bahagi is come and see. Nag-aanyaya ka pa lang. See the kingdom. Ini-invite natin, iminodel ni Jesus. So, in-invite niya yung mga nauosyosong observers. Come and see. So, tingnan ninyo kung saan ako nakatira. John 1:39. So, tinawag niya yung mga tao na come follow me and observe my life. So, parang ganon. So, key principle dito sa pattern ng Panginoon, ganyan nagsimula ang Panginoon eh. Kahit sa mga disciples niya, kina Peter, come, follow me. I'll make you fishers of men. So, ang mga tao, kailangan nilang makita muna, maunawaan ang mga bagay-bagay bago sila manampalataya dyan. So, yung buhay natin, actually, yung buhay natin, yan yung pinaka first gospel na binabasa nila. For example, si Kuya Francis. Yung mga barkada mo noon, kilala ka nila noon. Kilala nila yung kung sino ka noon. At actually, kitang-kita nila kung paano ka na-transform. They are looking at you, they are looking at us sa buhay natin na binabago ng Panginoon araw-araw. Nababasa nila yung magandang balita sa patterns ng ating buhay, kung paano tayo nagbabago. So, pwede nilang i-reject yung mga salita mo, pwede nilang i-reject yung mga paliwanag mo tungkol sa gospel, pero hindi nila kayang i-argue yung nangyayari sa buhay mo. So, kaya nga, sabi nila, the fifth gospel raw yung buhay natin. Matthew, Mark, Luke, John, at ikaw raw yung pang-fifth na gospel. Yung pangalan mo. So, nababasa nila yung gospel sa pamamagitan ng buhay mo. So, parang, come and see. Obserbahan nyo yung buhay ko, how the Lord did great things, how He transformed me, how He healed me, how He restored me, how He changed me. So, yan, demo yung buhay natin. Demo yung buhay natin. Okay? So, yung pangalawa, bukod sa come and see,
So, paanyaya ng Panginoon yung buhay ng bawat isa sa atin. Yung pangalawa is, come follow me. Ito na yung foundational discipleship. So, parang kumbinsido ata sila. So, come follow me. So, iminodel ni Jesus ito. Tinawag niya yung labindalawang alagad, yung naging apostles kalaunan, na sumama sila sa kanya. Mark 3 verse 14. So, may commitment sila. So, this was a season of intensive na i-share ng Panginoon yung buhay niya, tinuturuan niya sila, dinidisciple na. Process of discipleship na ito. So, wala ka na sa evangelism mode. Kasi pasok na sila. Nandito na sila sa discipleship mode. So, ipinapalalim mo na yung kaalaman nila tungkol sa Panginoon. Tinuturo mo na yung pag-o-obey. So, ang key principle dito, itong mga new believers, kailangan nila ng intentional investment. Kailangan nila ng attention natin. Kailangan nila ng comprehensive na pagtuturo, paggabay. So, hindi nila automatic na malalaman kung paano sumunod kay Jesus. Parang yung bata, ayan. Ang bata, hindi automatic na marunong maglakad. They need a lot of training, pag-alalay natin, ginagamitan natin sila ng yung andador or walker, mga ganon. And then hanggang sa matutunan rin nila. Pag kaya nila lang maglakad, pag lumalaki na sila, kaya na nilang mag-alaga rin ng mga mas batang kapatid. So parang ganun yung concept. They need to be taught and shown. Kailangan maituro sa kanila ang mga bagay-bagay at kailangan ma-demo sa kanila. So, hindi lang tayo nagbibigay ng information sa kanila. Actually, ibinabahagi natin ang buhay natin sa kanila. So, yan yung come and follow me. Come and follow me. Now, pangatlong step. So, ulitin natin yon. Come and see. Pangalawa, come and follow me. Pangatlo, come and be with me. So yan, leadership development naman yan. Yung una is evangelism and invitation. Yung pangalawa is foundational discipleship, pagpapalalim sa kaalaman. Ito naman is leadership development na. Come and be with me. Kaya makikita natin si Jesus Christ, yung mga disciple niya later, naging apostle. Apostle, ang simple na ibig sabihin ng apostle is sent one, mga hinayo. So parang ganon. So yung model ni Jesus, kumuha siya ng 12. So marami yung disciple ni Jesus. Actually, hindi lang 12. Maraming sumusunod kay Jesus. Pero namili siya ng 12 na ito is for leadership. Mas malalim yung tinuturo ni Jesus sa kanila. Ine-explain niya sa kanila ng mas malaliman yung mga parables. So makikita niya sa Mark chapter. Yung question nila bakit nagtuturo ka ng parables sa mga tao? So, take note, nung nagturo si Jesus Christ ng parable, pagkatapos niyang ituro yung parable, kwento yung parable, malis na sila. Yung meaning ng parable, itinuro niya dito sa mga 12 disciples. So, these are deeper disciples. So, this is a leadership development. So, for example, sa church natin, I believe si Brother Anjo is being involved in the ministry. So, nasa leadership function yan. Kaya, ini-endorse ni Pastora Joby na mag-undergo ng deeper training, mag-undergo dito sa mga discipleship program natin ito. So ayan, kasi ito, isesend kalaunan, isesend for mga mas malaking mga responsibilidad. So, ayan, practice mission sa mga ganon. May involvement ka sa ministry. Ano ang key principle natin dito? So, ang mga tao lumalago sila sa pamamagitan ng actual na pakikibahagi nila sa ministry. So, mapapansin natin, nabasa niyo siguro 'yan. Si Jesus Christ ipinapadala niya yung mga alagad niya ng tig-2. Tuwang-tuwa sila pagbalik kasi kinumand namin ang mga masasamang espiritu at nag-obey sila sa amin. Tuwang-tuwa sila. 'Di ba? Sabi ni Jesus Christ, matuwa kayo hindi dahil nag-obey ang demonyo sa inyo. Matuwa kayo kasi nakalista yung pangalan nyo sa aklat ng buhay. Yun yung sabi ng Panginoon. Pag ginagawa natin ang mga bagay-bagay ng ministry,
mas natututunan natin ito ng mas malaliman. So, we learn by doing, not just by listening. So, magbigay tayo ng mga opportunities to practice habang nandun tayo na nagko-coach. So, hayaan natin silang magkamali. Hayaan natin, kasi may mga ministers na hindi, baka magkamali. Takot silang magkamali yung mga tinuturuan nila. Bahagi yan ng training. And we evaluate, we teach. So parang ganun yung concept. Come and be with me. Leadership development. Okay? So, and then pang-apat kasi 5 lahat ito. 5 lahat. Itong pang-apat is remain in me. Empowering for independence. How do we remain in the Lord? Na kahit wala ka na leader, remain sila sa Panginoon. Minodel ng Panginoon ito, John 15. Tinuro niya na yung pagiging, paano maging mabunga sa hinaharap. So, tinuturo ni Jesus na they just need to connect with Him. Pero take note, in this context, sinasabi niya rin na aalis siya. It is for your good that I live. So, paano sila magre-remain sa Kanya kung aalis siya? And sinasabi niya, I will send you the Holy Spirit. We are linked to the Lord Jesus Christ through the Holy Spirit. So, ayan, ipiniprepare niya yung mga alagad para sa buhay na pagwala na siya. So, yun yung nangyari. And we've seen in the book of Acts how they perform na kahit wala na ang Panginoon, bumalik na sa langit. But, di ba, may part sa Acts na they turned the world upside down, sabi doon. And bakit ganito itong mga tao dito? Yung observation nila is because they were with Jesus, sabi nun. So bahagi sila, naging alagad sila ng Panginoon. And kaya naiiba sila. Okay, key principle. Ang goal ng discipleship is not permanent dependency sa atin na mga leaders. So, ayan, hindi laging nandyan si Pastora Joby. Parang ganun sana. Hindi laging nandyan sila na kaya na nating gawin ang ministry ng kahit wala yung mga nag-train sa atin. So for example, sa example ko, pastor ko na sina Pastor Benny noon pa, bata pa man ako nasa ako na. And then I learned ministry as I grow. And then maabot na yung punto na I go to ministry na kahit wala sila. So parang ganon. Hindi permanent dependency ang goal ng discipleship. Ang success natin ay nami-measure sa ating independence. Independence na tayo na lang ang nag-a-act, na tayo na lang at ang Panginoon. So how do we perform ministry na wala na yung mga nag-disciple sa atin? Tayo na lang sa Panginoon, nakakonek na lang tayo sa Panginoon. So, ayan, ang goal ng isang magulang, kaya nga pinag-aaral natin ang mga anak natin, that they may be raised and can function without them pag adults na sila. Kasi hindi tayo laging nandito. Tatanda tayo. Mamamatay tayo. Pero ang goal nating magulang, kahit wala na tayo, kaya nilang mamuhay. Kaya pinag-aaral natin yan, pinapalaki natin kasi gusto nating i-secure na kaya nilang umusad sa buhay kahit wala na tayo pagdating ng panahon. So the concept of discipleship is parang ganyan rin. So halos pareho rin lang. And we go to the stage 5 ng discipleship. Go and bear fruit, reproducing and sending. So, magkakaroon tayo ng mga kanya-kanyang ministry na hahayo tayo and ipapangaral natin. I don't know if Brother Anjo will become a pastor. We don't know the plan of the Lord. Hindi natin alam kung si Kuya Francis ay magiging pastor rin, karaunan. So, we don't know kung ano yung mga bubuksan ng Panginoon na doors of opportunity sa atin. Na pwede kang maging cell group leader sa church mo, or pwedeng you go to other country and sa other country leader ka ng Bible study, pwede rin gano'n. So maraming iba't iba yung pwedeng maging function natin. But the goal is
going and bearing fruit, reproducing and sending. So, yung model ni Jesus Christ dito, pagkatapos niyang muling mabuhay, sinabi niya, as the Father has sent me, I am sending you. So, tulad ng pagpapadala ng Ama sa akin, ipinapadala ko, minamandate ko rin kayo. I'm sending you also. Ikinommission niya sila na ipagpatuloy yung kanyang misyon. Kasi si Jesus Christ, ang natapos niya lang sa loob lang ng Israel. Yun lang yung ministry niya. At yung mga apostles na ang nagtuloy niyan, dinala nila yung gospel sa known world sa kanila noon. Maabot si Paul as far as Europe, Spain, yung sinasabi nilang huling napuntahan ni Paul. Thomas was able to reach as far as India. That's what the tradition say. So wala tayong record sa iba. So si Peter as far as Rome, doon na siya na-execute. So ayan, ewan ko kung anong maaabot natin. So far, geographically, I was able to reach as far as Vietnam. Napunta na ako by the grace of God. Nagkaroon ako ng pagkakataon na ganon to minister in Vietnam, Cambodia, and then umusad kami sa Thailand, from Thailand to Malaysia, Malaysia to Singapore. And then recently, the Lord opened a ministry opportunity sa akin in Hong Kong and then South Korea. So we don't know kung saan tayo gagamitin ng Panginoon. Ang sa atin lang naman, nag-o-obey tayo sa mga nagbubukas na opportunity sa atin. But the same goal, nag-o-obey lang tayo sa Panginoon. The goal is not where you go. The goal is how we make disciple. So yung cycle na ini-demonstrate ng Panginoon, tuloy-tuloy nawa. So, yung disciple, pag hindi ka nagre-reproduce, na disciple ka nga, hindi ka nagre-reproduce, incomplete yan. May kulang sa Ilocano, dakurkurang. We should be reproducing. Sa amin na mga teachers dito sa Bible School, bakit ako nagtuturo sa Bible School? Bakit ako dito, gabi na, bakit tayo nagbubukas ng ganito, online class? Why? Because we are reproducing leaders. So ang kausap ko dito, kayo, mga leaders, yung mga may possibility na magiging pastors. So parang ganun yung ginagawa namin ngayon. So iba yung in-deepening. Sa amin kasi dito sa mission is reproducing leaders, yun yung target namin. So nag-create tayo ng mga mas marami pang magtutuloy pagdating ng panahon. So kaya yan yung iniisip natin. The Tribal Gospel Mission was established, binuksan ng Panginoon itong Tribal Gospel Mission sa pamamagitan ng ministry kay Pastor Donato Quito. Nag-obey ang Panginoon, nag-obey siya sa Panginoon kasi nasa Mindanao Mission siya noon. At may instruction ang Panginoon na bumalik siya sa kung saan siya nanggaling at ibahagi niya ang magandang balita sa mga kamag-anak niya. So he came back to Ifugao and proclaimed the gospel. And then Kristiyano yung mga kamag-anak niyang mga Mumbaki one by one, and then dumami ang naging pastor from his clan. So ayan, dumami. And then umabot tayo hindi lang Ifugao, nakaabot tayo sa Alfonso Lista sa kabilang part ng Ifugao hanggang sa meron na ring ipinadala sa Isabela, pinadala si pastor, kina Pastor Juan. Kasi migration kwan yung nangyari May mga members dito sa Pugol na nag-migrate sila sa Isabela and sinundan ng si Pastor Benny, nagpadala ng mga pastors doon. And then lumaki na rin yung ministry sa Isabela. And then yun yung kwento ng dyan. Pastora Joby came from and Kuya Francis came from Isabela. And then now you are in Rizal and you establish ministry dyan. Hindi ko rin alam kung from Rizal saan, kung magiging minister siya ay Brother Anjo. Saan niya dadalhin rin? Hindi natin alam. But ganun na nag-i-spread yung gawain ng Panginoon. So, ayan, the cycle must continue. So, ayan. And then dumating sina Pastor Benny, then dumami yung pastor because they trained leaders.
So yung next generation, kaming mga younger, ipinagpapatuloy namin yung trabaho, nagte-train kami. We are more knowledgeable when it comes to technology. Kaya nagagamit namin even technology. So actually, nagtuturo ako sa Hong Kong Sunday evenings and Wednesday evenings. So yung mga members doon, mga leaders doon, I impart what I know para who knows, they will become pastors. And mas mabilis pa yung paglago. And then here, Rizal and Ifugao, nagtuturo rin tayo. And then bukas ng gabi, magpupunta kami ni Pastor Dennis dito sa Haliap. May tinuturuan rin kami diyan na 15 na students, around 15 students. So that's what we do. So we are going, yun yung mandate ng kwan. So spiritual grandchildren are your crown. So for example, si Pastora Joby, sabihin na natin spiritual son niya si Anjo. And pag may na-disciple rin si Anjo, grandchildren yan. Tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. So, yan. Yan yung concept niyan. Now, reflection. Kung iisipin natin itong 5 yugto na ito, 5 stages. Nasaan ka ngayon sa iyong discipleship journey? Okay? Nasaan ka sa 5 yugto na ito? So, 5 ito, di ba? Nandito ka pa lang ba sa Come and See? I don't think so. Kasi ligtas na kayo, tumanggap na kayo sa Panginoon. So, tapos na kayo sa evangelism and invitation stage. So, come and follow me, foundational discipleship pa. Pwede siguro. Pwede na nagpapalalim pa lang tayo. Pwede rin sigurong hybrid ng stage 2 and stage 3. Habang nagpapalalim ka sa kalaman sa mga salita ng Panginoon, nahuhubog ko na rin sa leadership. So, ayan. And at the same time, baka naka-integrate rin dito sa stage 4. You are learning how to remain in the Lord Jesus Christ, na kahit wala si Pastora Joby, kaya mong gawin ang mga ministry. So, remaining in me. So, yun yung kandito. Or, kasabay rin nito. Habang lumalalim ka sa foundation ng discipleship, habang nahuhubog ka sa pagiging leader, habang pinag-aaralan mo or kinakabisado mo ang pagiging independent sa mga nagdi-disciple sa iyo at pagiging dependent sa Panginoon, at the same time, may mga ministry ka nang ginagawa, mga dinidisciple ka na. So, pwedeng i-combination of 4. Yung una, siyempre, ligtas na kayo, hindi na kasali yun. So, parang ganon, nasa discipleship stage na apat. So, I think, ganon siguro yung replica kasi even me, personally, we are a work in progress. Nagpapalalim pa lang tayo, kinikilala natin ang Panginoon. So, stage 2 is reality sa akin. Leadership development, I am learning to do the works of ministry. May mga teachers rin ako. I read books, so and then umattend ako ng mga seminars, so I'm a work in progress. So and I'm learning to walk with the Lord through the Holy Spirit. Paano mag-minister? Nakasama siya. And I am being sent, and I'm reproducing. So parang ganun yung concept. Okay? So, yan yung concept ng discipleship. And titingnan natin yung regarding the context of multiplication, the mandate of multiplication. So 2 Timothy chapter 2 verse 2, ang liliit nito. Dami kasi. Sabi ni Paul kay Timothy, "And the things you have heard me say in the presence of many witnesses, i-entrust mo ito sa mga reliable people who will also be qualified to teach others." Ito yung pattern natin. Yung mga itinuro, for example, si Anjo sana. Yung mga itinuro ni Pastor Joby, yung mga narinig mo sa presence ng maraming witnesses, yung mga kapwa mong mananampalataya sa church natin dyan sa Rizal, i-entrust mo rin yung magandang balita na yan, lang yung katuruan na yan, sa mga maaasahang tao, mga leaders, mga may possibility na seryoso sa gospel, na may kakayahan rin later na ituro sa iba.
Tingnan natin yung process ito. Ang generation 1, ang first generation dito is si Paul. So siya yung natanggap niya yung gospel sa Panginoon. Di ba sinasabi niya na, I receive it from the Lord, what I'm passing it on to you. Sabi niya sa Corinthians. Siya yung original na dinisciple ng Panginoon na rin. Though not physically, but in the spiritual ministry of the Lord Jesus Christ. So, siya yung nag-invest kay Timothy. So, si Timothy is a second generation. So, direct siya na disciple ni Paul at trinitrain ni Paul sa pagkakataon na ito. Okay? And then, sinasabihan ni Paul si Timothy na maghanap ka ng mga maaasahang tao. Yung mga disciples, mga tinuturuan rin ni Timothy, yung tinutukoy ni Paul. Yung mga trinitrain niyang maging leader, yung sumusunod na next generation. So I think, sino mga sumunod na generation kina Timothy? I think itong mga church doctors, sinabi nila, sina Augustine, Irenaeus, mga ganon. If you study church history, itong mga bishops ng dun sa Rome. So, and then, pass it on to others. Yung itong mga dinidisciple mo, mga reliable people, ituturo rin nila sa iba. So, itong third generation, those who will yung mga ititrain rin nila. So, patuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. So, kung titingnan natin yung generational timeline rin natin. So, for example, ako, sa parents ko, si Pastor Benny, and then sila, yung parents, hindi, si Pastor Benny kasi yung kapatid niya eh. Through yung kapatid niya, yung ate niya, na-disciple siya. Yung ate niya, may pastor rin na nag-share sa kanya. And yung pastor, hindi rin natin, pabalik-balik yan. Hanggang sa babalik kay Jesus Christ. Doon sa pagtuturo niya sa 12 disciples. Yan yung genealogy ng yung generational na usad ng ating pananampalataya. Ang nangyayari dito yung exponential, yung power of exponential multiplication. Sipin mo dito, kung addition lang. Magdagdag ka ng sa unang taon, ikaw nagyaya ka ng isa, dalawa na kayo. And then next year, nagyaya ka ulit ng isa, 3 na kayo. Sa third year, nagyaya ka ng isa, 4 na kayo. Ganon, as goes on. For example, ang target mo is isa sa bawat taon. Pero tingnan mo yung multiplication concept, exponential concept. So, ikaw, nagtawag ka ng isa, di 2 na kayo. And then next year, kayo na 2, nagtawag rin kayo ng tig-isa kayo. Ano nangyari? Di 4 na kayo by the second year, 4 na kayo. Now, sa susunod na taon, kayong 4, magtatawag ulit kayo ng tig-isa. Maghahanap kayo ng di-disciple yung tig-isa. So pagdating sa third year, 8 na kayo. And then, it goes on. So next year, kayong 8, magdi-disciple kayo ng tig-isa, 16 na. Sa 5th year, 32 na yan. Pagdating ng 10th year, 1,000 1,024 na pagdating ng 10 taon. And imagine if 20 years, 1 million, ito yung exponential growth niya. 1,048,000. At Tribal Gospel Mission, late 1970s na nagsimula. And then, by 1987, na-register tayo sa SEC. So parang kung i-flat natin sa 80, 90, 2000, 2010, 2020. So four decades na tayo, 4 generation. So running towards 2030, pang 50 na yung Tribal Gospel Mission. Ang dami na rin. I think nasa around 70 plus churches tayo. And yun nga, magkakaroon tayo ng youth camp dito. I don't know kung makakapunta kayo sa youth camp, April 1 to 3. And actually doon, dati General Convention halo-halo yung pumupunta. Hindi nakakayanin ng facilities natin. Kaya si Pastor Jomar na president ng youth department ng ating organization,
nag-decide siya noon na hindi, bawal na ang mga matatanda na pupunta sa youth camp. Bukod sa mga mag-aasikaso sa mga kitchen. So, yun yung kwan kasi hindi kaya na ng facility. So, kahit iginanon namin, kulang pa rin. Mga around 500 to 700 pa rin yung pumupunta. Hirap pa rin yung facilities natin. So, ayan. And that's a 40-year kwan, lumago ang PGMI. So, imagine, tuloy-tuloy pa yung mga, tuloy-tuloy pa yan hanggang sa pagbalik ng Panginoon. So that's the power of multiplication. Pag kumikilos ang lahat, nagdi-disciple ang lahat. So, anong key insight natin dito? Key insight. Okay? So, ayan. Kaya si Jesus, sineryoso niya yung 12. Kasi ang target ni Jesus Christ, na kaya't ayaw niyang may mawala ni isa. Yun yung goal ng Panginoon eh. Maabot nawa natin ang lahat ng bahagi ng mundo. So hindi siya nag-aim ng paisa-isa in his lifetime. So si Jesus, tingnan mo si Jesus, 12 na yung dinisciple niya. So, for example, dyan sa Rizal, sabihin na natin, ang congregation ninyo is mga around 30, 40, 50, mga ganon. I don't know kung ilan na yung congregation ninyo. And may mga pamilya yan. Magmumultiply yan. You and your household will be saved. So hindi additional, hindi addition yung target ng Panginoon. He is aiming for multiplication pag-alis niya. So binuhos niya yung buhay niya sa ilan para yung ilan mag-abot ng mas marami. Okay? So tingnan natin yung urgency ng mission. Napakalaga nito, yung urgency ng mission. Kasi kung titingnan natin yung reality ng lostness ng mundo, nakikipaghabulan tayo sa kamatayan. Nanawa, bago man lang pumanaw ang mga tao, mag-disciple sila. Matthew 7:13 to 14, sabi. Enter through the narrow gate, for wide is the gate and broad is the road that leads to destruction, and many enter through it. But small is the gate and narrow is the road that leads to life, and only few find it. So yung reality of lostness, dadami sana tayo na mga guide towards that narrow path. So, nawawala ang mga tao. Yan yung point dyan, na people are perishing. So, marami ang nandun sa malawak na daan, malawak na landas. Yung reality, pag tutuusin natin, ilan ang namamatay bawat araw, ilan ang ligtas sa mga yon. Hindi natin alam. So, ayan, eternal destiny ng mga taong yun, according sa theology, sa understanding natin, pag hindi nila tinanggap ang Panginoon, they are lost forever. So, sa mga kapitbahay natin, katrabaho natin, kapamilya natin, sino ang ligtas, sino ang hindi? So, parang ganon. Now, yung availability ng harvest, hindi lang yung reality ng loss. Makikita natin yung availability ng harvest. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 9, verse 37 to 38, the harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. Anong insight na makukuha natin dito? So yung problem, hindi yung aanihin. Marami ang aanihin. Ang problema, kukunti ang may kakayahang mag-ani. Sa church natin, yan sa Rizal, ilan ang may kakayahang mag-disciple? Parang si pastora na lang lahat, parang ganon. Natitrain si Kuya Francis, si Anjo, or I don't know kung ilan pa yung leaders. Walang problema sa harvest, marami yan. Workers ang iilan ang na-disciple. So ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into His harvest field. So maybe Anjo and Kuya Francis is the answer to the prayer of Pastora Joby. Parang may kasama siya sa in this training, may equip you. So ayan, kahit ganon, we keep on praying na dadami pa sana kasi nakikipaghabulan tayo sa taon, tumatanda ang tao. People are perishing. And then pangatlo, sa urgency, the nearness of the end.
Matthew 24 verse 14, sabi ito, the gospel of the kingdom will be preached into the whole world as a testimony to all nations and the end will come. Na-preach ko nung Sunday ito. Lalo na we see sa ating current events ngayon. Naggigera sila dyan sa Middle East. So naglalaban-laban, involve ang Israel dyan. Anong kinalaman, anong kaibahan ng giyera ngayon sa kagiyera ng mga nakaraan? Yung mga panahon ni Jesus Christ, wars and rumors of wars, they come. Pestilence, darating yung mga yan. Pero anong kaibahan ng giyera sa panahon natin ngayon? Actually, sa study ng mga missiologists, i-preach na ang magandang balita sa lahat ng bahagi ng mundo. Geographically, walang bahagi ng mundo ang hindi pa naabot. Iparating na yan either through technology, internet, lahat naabot na yan. Naabot na. So yan yung kaibahan ng giyera ngayon. It's very near. Napakalapit natin. Sabi nga nila nasa end of the last days tayo. So, may expiration date yung mission natin, may hangganan yan. Babalik ang Panginoon diyan. And limitado na lang yung oras na makakakilos tayo. Marami pang hindi ligtas. We don't know the hour, the day. Pero alam natin kung anong gagawin natin. Bawat araw na dumarating, mas palapit ng palapit sa hangganan. Okay? So, reflection. Pag tinitingnan natin yung tatlong reality na yon, the reality of lostness, the availability of the harvest, and the nearness of the end. So, does this reality of lost people move you to action? Magti-trigger ba yan ng urgency sa atin? If not, ano yung magkukos nun? Kakulangan natin ng training? Kakulangan natin ng kaalaman? What's causing us not to obey? So, ayan. So, praise God for your interest in learning. Gusto ninyong matuto, gusto ninyong ma-equip. Kaya sa amin na tinawag ng Panginoon to be equiper, it is a joy for us na may tuturuan kami. May tuturuan kami. Kasi palapit na ng palapit. Mas dadami pa sana tayong magbahagi ng magandang balita. So, yan. Yan yung lesson natin ngayong gabi. We reflect on that. Yan yung session 9 natin. Tayo mga ambassadors ng Panginoon. So, thank you for responding sa willingness ninyo to learn, to understand itong master plan of the Lord. And sa pamamagitan nawan nito, gamitin kayo ng Panginoon to reach more. Okay? So tingnan natin itong key principles na kailangan nating tandaan. And we will wrap up dito. Yung Great Commission, yung mga natutunan natin kanina. Yung Great Commission, hindi ito suggestion para sa mga deboto, mga super Christians. Ito yung final command ng resurrected King. Ito ay binigay sa lahat ng tao na tumanggap sa Kanya. Now, yung paghayo, yung going into all the world, nag-uugat yon hindi sa authority natin, kundi sa authority niya. Tayo ay mga royal ambassadors, mga kinatawan ng ating hari. Siya yung may hawak ng lahat ng authority sa langit at lupa. Kinatawan niya tayo. So, ang disciple, someone na natututo. He learns, he grows, he obeys. So, ano yung natutunan natin? Or ang isang disciple na natututo, lumalago at nag-o-obey, ngunit hindi naman nagre-reproduce, may kakulangan. Na-miss niya yung very purpose kung bakit siya naligtas. Naligtas tayo hindi para sa sarili natin. Naligtas tayo para maligtas rin sana yung iba. Yun yung pinaka-purpose. Kasi kung ang goal ng kaligtasan makapasok lang tayo sa langit, pagkatanggap mo sana sa Panginoon, kahit mamatay ka na. Hindi, bakit nandito ka pa? Gusto kang gamitin ng Panginoon para maligtas rin yung iba.
Now, yung success mo, hindi nasusukat sa kung gaano karami ang sumusunod sa'yo. Nasusukat ito sa kung gaano karami ang naire-release na susunod sa Panginoon at magre-reproduce pa. So, yan. Hindi nasusukat 'yon sa kung ilan ang susunod sa atin. Nasusukat 'yon sa kung gaano karami ang susunod sa kanya at gagawa pa ng ibang disciples. So, 'yon. Kung yung ministry mo, for example, diyan sa church natin sa Rizal, kung for example, yan, lahat ng ministry, kahit yung ministry ko, kahit yung hawak kong church dito sana, kung pag-alis ko, paglisan ko, pag kinuha na ako ng Panginoon, nag-collapse yung ministry. Anong pahiwatig nun? Hindi tayo naka-create or naka-build ng mga disciples. Naka-build tayo ng mga followers para sa sarili natin. So, ayan, ang mark ng isang matatag na church ay pag nawala yung leader niya, tuloy-tuloy at dumadami pa. So, the goal is not permanent dependency sa pastor. Ang goal ay makaraise sana yung pastor ng mas maraming spiritual children who can function kahit wala na sila. So, yung disciples' goal, pareho yan. Pareho, ganun rin lang. So kaugnay tayo dyan. Kaugnay tayo. So, stand in the line, maging faithful disciple makers na tayo. So, iugnay natin yung sarili natin sa chain ng disciples pabalik sa Panginoong Hesus. Okay? So, uulitin ko yung 2 Timothy chapter 2 verse 2. Sabi ni Paul, "And the things you have heard me in the presence of many witnesses, entrust to reliable people who will also be qualified to teach other." Okay? Purihin ang Panginoon. I leave you with this verse and let us close this session in prayer. Hallelujah. So manalangin tayo. Lord, maraming salamat. Mamahal mo, Lord, binigay ang buhay mo sa amin on the cross. At Lord, maraming salamat sa pag-equip mo sa mga alagad mo noon. And Lord, sa pamamagitan ng obedience nila, Lord, ay umabot sa amin ang magandang balita. I pray, O Lord, na ganun rin nawa sa amin, Lord. I-equip mo kami, Lord. I-bless mo ang bawat isa sa amin, Lord, na give us the capability to reproduce, the courage to share the gospel to others and disciple others. Gaya ng sinabi ni Paul sa 2 Timothy 2:2. Lord, bigyan mo kami ng mga students or mga disciples, Lord, na magiging reliable rin na magtuturo sa iba kalaunan. Maraming salamat, Lord, sa kabutihan mo. Lord, nalalapit ng pagbabalik mo, and Lord, tanim mo sa puso namin yung sense of urgency. Bless mo ang bawat isa sa amin. Bless mo sina Pastora Joby, Kuya Francis, si Anjo sa Rizal, si Sister Joy dito sa Dilan, at sa lahat, Lord, ng mga nanonood dito sa recorded version. I-bless mo sila, Lord, and gamitin mo ang lesson na ito, Lord, to make us realize the reality of your call. Maraming salamat. Itong hiniling namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. And God bless everyone. God bless, Pastor. Good night. Thank you po, Pastor. Yes po. Good night, Brother Anjo.